Kumpirmado mga Lodi. Kakasuhan po nila si Tatay Digong at si Aguirre. Pinag-uusapan lang namin anong exactly yung mga kaso, kailan mga ipafile. It's a matter of justice dahil siniktima nila ako. Biktima daw po si Laila de Lima, mga Lodi. Ito dapat ang pagtuunan mo ng pansin, Laila de Lima. After mo sana nakapagpiyansa o nakalabas dyan sa kulungan, patunayan mo muna na wala ka talagang kasalanan bago mo balikan si Tatay Digong. Yo, what's up mga Lods? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Sinasabi ko na nga po ba mga Lodi, may maitim na balak po sila dito po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte after po na makapag-bail o makapagpiyansa nito ni Laila de Lima. Kasama po ito siguro sa plano ni Risa Hontiveros na balikan nga po ito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang ating tatalakayin ngayon mga Lodi. Dito nga po sa balita ng News 5, kumpirmado po na plano pong kasuhan ni Laila de Lima, ito po si Tatay Digong. Alamin po natin kung ano po yung mga dahilan kung bakit po siya magkakaso. Pero bago po natin to simulan, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click your notification bell and follow nyo po sa Facebook page, Peps TV 2.0. Panoorin po natin, eto na po. Balak kasuhan ni dating Senador Laila de Lima sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na nasa likod daw ng kanyang pagkakakulong. Ayan po mga Lodi. Kung sino po yung mga dahilan sa tingin niya na nakulong po siya, babalikan niya po at kakasuhan. Ito pa po mga Lodi ang mensahe po. Pinatawad na raw ni dating Senadora Laila de Lima ang mga sangkot sa kanyang pagkakakulong. Pero hindi pa niya kayang patawarin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po niya kayang patawarin si Tatay Digong. Pero yung iba daw po na mga nasangkot doon po sa pagkakakulong niya, lalong-lalo na po siguro yung mga state witness na humarap po sa Senado, si Jonel, si Kulangko, si JB, di ba mga Lodi, tinatawad niya na. Except po, dito po kay Tatay Digong. Bakit po nanggagalaiti siya dito at hindi niya po mapatawad si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yan, isa na lang ang hindi ko mapatawad. But I've been praying that I'd be given the grace that one day I can forgive him. So in the meantime, ang Diyos na lang muna ang magpatawad sa kanya. Dinamay pa yung Diyos mga Lodi na Diyos daw po muna ang magpapatawad kay Tatay Digong dahil hindi niya nga daw po ito mapatawad muna ngayon dahil po sa nangyari sa kanyang pagkakakulong. Maniniwala ba kayo mga Lodi na wala po talagang kasalanan si Laila de Lima nung siya po ay hinatulan na isa pong promotor o protector sa loob po ng Bilibid? Nasayang lang po ba yung paglilitis sa kanya? Nasayang lang po ba yung oras doon po sa Senado para po tuligsain ito pong nangyayari sa loob po ng Bilibid mga Lodi? Diba? Nagpe-pretend po na siya po ay biktima dito mga Lodi. Kahit na napakarami naman po mga ebidensya ang nakalap nung time na yon. Marami nga po tayong nakita. Kumakanta pa po siya sa loob ng Bilibid. Okay ka lang, Laila de Lima? Hindi po pa talaga kayang aminin na meron ka talagang kasalanan? Ngayon nakalaya ka, imbis na manahimik ka na lang, hayaan mo na lang umusad muna yung kaso mo. Pero eto, buwelta agad kay Tatay Digong ang iniisip ninyo o plano ninyo. Tuloy pa po natin mga Lodi ha. He knows exactly what he did to me. He knows. Kailangan siya talaga humingi ng katawaran. Hindi lang sa akin, kundi sa mahal na Panginoon. Eto na, pumasok na naman ang pangalan ng Panginoon mga Lodi. Dapat humingi daw po ng tawad si Tatay Digong kay Laila de Lima sa mga nagawa po sa kanya. Sa kanyang pagkakakulong ng 6 na taon mahigit, si Tatay Digong po ang kanyang sinisisi at saka po ito si Aguirre mga Lodi. Hindi niya po maamin sa ating mga kababayang Pilipino na meron po talaga siyang pagkakamali. Pero ganyan po naman talaga sila mga Lodi, no? Kahit huling-huli na, pilit pa rin po nilang binabaluktot ang totoong nangyari. Kahit na napakarami na pong nangyaring investigasyon, mga state witness, ngayon nga po nagsibaliktaran na dahil wala na po sa posisyon si Tatay Duterte. Siguro malaki rin po sa tingin ko ang naging bayad, kaya po sila nagbaliktaran o siguro gawa na rin po ng nangangamba po sa kanilang buhay. Diba? Wala na nga po sa posisyon si Tatay Digong. Pero may nakakalimutan po sila dito mga idol. Kaya po nilang ginagawa po ito kay Tatay Digong. Ang siguradoan niya sa ngayon,
kakasuhan niya si Duterte. Damay rin sa kaso si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Kumpirmado mga Lodi. Kakasuhan po nila si Tatay Digong at si Aguirre. Pinag-uusapan lang namin anong exactly yung mga kaso, kailan mga ipafile. It's a matter of justice na meron talagang reckoning dahil biniktima nila ako. Biktima daw po si Laila de Lima mga Lodi. Anak ng tinapay naman, ito yung pangit sa batas natin, di ba? Dito sa Pilipinas, kahit klarong-klaro na, basta meron ka talagang pangtustos ng iyong kaso, mahihirapan ka po agad mapatunayan. Mahihirapan po agad makuha ang hustisya. Kagaya po nila Trillanes, kahit na po napakarami na pong mga kaso na natalo po sila, gaya po ng mga libelo, ayan po, magtatago lang po. Basta may pangtustos sa kanilang pagtatago, hindi po nila kayang harapin. Ganyan po mga Lodi, ang hirap po talaga ng batas dito sa ating bansa. Ngayon, babalikan po nila si Tatay Digong. At feeling victim na po si Laila de Lima dito. Habang walang kasiguraduhan kung kailan at kung ano ang kasong isasampa nila kina Duterte at Aguirre, nakafocus muna ngayon ang kampo ni de Lima na tuluyang mapawalang sala siya sa huling kasong may kinalaman sa droga. Ito dapat ang pagtuunan mo ng pansin, Laila de Lima. After mo sana nakapagpiyansa o nakalabas dyan sa kulungan, ito muna ang i-focus mo. Patunayan mo muna na wala ka talagang kasalanan bago mo balikan si Tatay Digong. Hindi yung mag-a-announce ka, magpapa-interview ka sa balita kung ano man po yung ikakaso ninyo kay Tatay Digong. Na hindi mo pa nga napapatunayan kung meron ka ba talagang kasalanan o not guilty ka. Paano ka paniniwalaan ng korte sa isasampa mong kaso kung hindi mo pa malinis ang iyong pangalan, di ba? Tama ba ako mga Lodi? Kung nakulong ka man dahil sa iyong sala, huwag mo ipilit na si Tatay Digong ang merong kasalanan about dyan. Dahil hindi naman po natin mapatunayan na siya ang punot dulo o naging utak ng iyong pagkakulong. Siguro, meron lang po talagang mga tao na gusto ka't ilaglag nung time na yon. Dahil nga kung wala naman talagang ilalaglag sa'yo, walang mga testigo na harap sa Senado para idiin ka sa mga ginawa mong kasalanan. Ang bigat na kaso nun. Nagulat nga lang ako mga Lodi, bakit po kasi nagkaroon ng bail? Bakit po pinahintulutan ng korte na magkaroon po siya ng piyansa? Kaya po ito po yung sa tingin nila naging butas at gagawin po nilang dahilan para po mabalikan si Tatay Digong. Pero bago mo yan patunayan, uulitin ko ha, patunayan mo munang not guilty ka sa mga patong-patong na kasong kinakaharap mo, Laila de Lima. Para sa akin naman, okay lang naman talaga. Dahil kung yan po talaga ang batas na kailangan na pababaan ng iyong sentensya at magkaroon ka ng bail, re-respetuhin po namin yan. Pero kung magsasalita ka naman ng against kay Tatay Digong, mukhang mahihirapan ka naman dyan. Nakakalimutan mo yata na wala po kayo sa posisyon ngayon para gawin ang mga gusto ninyo. Hindi gaya nung nakaupo ang inyong mga amo. Nakakalimutan nyo yata ng administrasyon ngayon ay yun yung pinahirapan nyo nung kayo po ay nasa posisyon pa nung time na yun. Nakakalimutan nyo yata na ang Vice Presidente, anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, nasa anong posisyon po kayo para gawin ang mga hakbang na yan, di ba? Pagtutulungan ninyo si Tatay Digong ni Risa dahil nga kayo magkatandem. Subukan nyo po para malaman ng taong bayan kung hanggang saan po talaga o kung sino-sino po yung mga naniniwala pa sa inyo. Yan lang po ang aking binahaging video mga idol, at sa mga susunod na mga araw siguradong mas maigiging mainit po ang mga balitang magsisilabasan dahil nga po dito sa paglabas ni Laila de Lima. Stay safe mga lods and God bless you all. Peace!